Traffic ko doon, ang tao sa gawas. Talasara. Gusto ko, digarli na to. Tara, Tidor. Sinot na Tidor. naman. Ikalangan niya. Tidor. Madagali kayo. Hindi kayo init no? Dapat ko ang sakay na. Pagkiyong, pasakyanan nyo kayo luit ah. Isingot na si ma'am. Okay, layo-layo pa magtitinit. Siguro mag-extend. Oo. Masyari pa. Mamarsyal ko. Nagkumot na Senado. Huwag na magka. Magang mamarsyal ko. Palingot ang ma'am. Batarol. Ano na to? Mayo. Ito kung punaho no, ma'am, suot na ma'am, kaya kisingutan ka Tidor, kita diri picture Tidor po. Nagyarang na. Matas Choy! Napila ko Choy! Wala. Suot na. Wala. Dire na kayo, dire na last na ba? Hindi na mamanok ka. Bakit? Tama. Hindi mo nilaluan na. Suot na ba? Singot na ka ba mo? Lihan nila mga tao. Ah! Lagi singot na si mamo. Luwi na si ma'am. Picture na ka Tidor. Ha? Picture na ka. Selfie na ta ba? Uy! Muli na Boss! Oh, naging maka! Dito sa dito. Silpi na dito ya. Asa naman? Tama na ta sa ano, tanaw. Dili lagi Tidor, perfect na dili Tidor ni gari ba. Pinagsakay ba. Hala, ang front desk. Hala, ang front desk. Awan na. Kuya, tay, gano'n na tay. Ina tay, dikit na tay. Gano'n na tay. Bilang rin tay, bilang ya. Ayan na doon sa ilan. Tagsa-tagsa Judy ay. Okay lang sir. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dito po sa Baybay City, Leyte. No? Ito po ay 5th District naman ng Leyte mga kababayan. Katabi lang ito ng distrito ni Congressman Richard Gomez no, na 4th District. So isang oras lang ang biyahe from Ormoc to Baybay City, Leyte mga kababayan. At kanina ngang umaga ay nagpunta si VP Sara doon sa Banahaw National High School para mag-attend no, doon sa kanilang Brigada Eskwela. At meron din po silang ginagawang tree planting doon
At pagkatapos ng event na yon ay nag-proceed na po siya dito mga kababayan sa bigayan ng mga ayuda, no, dito po sa mga tricycle driver na taga Baybay City, Leyte. At bago yan ay dinumog muna si VP Sara mga kababayan, no. Grabe yung suporta, overwhelming ang support ni VP Sara or ng mga tao doon sa Baybay City, no, para kay VP Sara Duterte. At naririnig natin sa mga salita dito na pinagpapawisan itong si VP Sara Duterte doon sa labas ng parang gymnasium yata yun mga kababayan, yung venue. Pero dito pa lang sa labas ay ang daming tao, dinumog po siya, ang daming nakipagpicture. At kaya narinig natin yung mga sinasabi na pinawisan na si VP Sara, no, dahil ang daming gustong makipagpicture sa kanya mga kababayan, at sa init ng kanilang suporta, no, doon sa taga Baybay City, Leyte. At syempre hindi rin po nakalimutan ni VP Sara Duterte na bumisita doon sa kailang simbahan, no, mga kababayan. Ito po yung Diocesan Shrine dyan sa may barangay Pumpunan, no. At para po sa aking opinion, itong mga area talaga, itong mga Cebuano speaking na mga bayan-bayan dyan sa may Baybay, Albuera, Ormoc, Kadanga, Palumpon, Isabel, sa Merida, paakyat na papunta dito sa northwestern part ng Leyte, no, dito sa may Tabango, sa Bilyaba, sa Kalubian, or maging doon sa may Biliran Province, sa Naval, in particular. Ang dami po mga supporters rin po ng mga Duterte dyan mga kababayan, hanggang doon papunta ng Southern Leyte, no. Simula dyan sa Baybay papunta doon sa may Inupakan, sa may Hindang, sa Matalom, sa Bato Leyte, Hilongos, at Southern Leyte. Ayan, ang dami po mga Makat Duterte dyan mga kababayan, na talagang malaman natin yan sa eleksyon sa 2028, no, mga kababayan. At may naririnig na tayong mga pag-umpisa, no, or pagbuo ng mga parallel groups dyan sa mga area na yan para po sa kandidatura ni VP Sara Duterte mga kababayan. At before that, yung pag-kidnap nila kay dating Pangulong Duterte, no, na talagang nagsagawa rin po sila ng kilos protesta dyan sa may Baybay, sa Ormoc, papunta doon sa may paakyat, no, doon sa may Javier Leyte, meron din Abuyog, at sa Southern Leyte mga kababayan, may mga prayer rally silang ginagawa dyan, no, nung kasagsagan ng kailang pag-bitbit kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan. At ngayong parating na eleksyon sa 2028 ay talagang masasabi natin solid yung mga suporta, no, na mga tao dyan sa area na yan, especially dito po sa mga Cebuano speaking na mga bayan, no, sa part ng Leyte at maging sa Southern Leyte mga kababayan. At kahit sa Samar, kahit na mga Waray, no, at kahit doon sa mismong distrito naman ni Martin Romualdez, hindi naman po 100% yung mga taong susuporta doon. Marami din po mga Waray mga kababayan, maraming mga Waray-Waray din na galit na dito sa nangyayaring corruption ngayon sa ating bayan, no. At talagang kinundinan nila itong mga pagnanakaw at ito nga kinasangkutan ng dating House Speaker mga kababayan. At although hindi lang po sila makapagsalita talaga doon, hindi sila makapagprotesta, pero galit sila dito mga kababayan, at susuporta sila dito kay VP Sara Duterte, no, sa 2028 national election. At matandaan din natin na nung kasagsagan ng bagyong Yolanda, no, si Pangulong Duterte or si Mayor Duterte noon yung unang dumating doon para magbigay ng tulong mga kababayan. Talagang binitbit niya yung kanyang 911, yung kanyang mga doctors at mga volunteers para tumulong doon sa Yolanda mga kababayan, kung natatandaan pa natin. Pero yung ibang mga waray-waray ay walang utang na loob mga kababayan, no. Hindi naman lahat, marami pa rin mga waray-waray dyan na talagang malaki rin po yung utang na loob nila kay dating Pangulong Duterte, na talagang pumunta doon, mas una pang pumunta doon kaysa presidente, no, noong mga panahon na iyon. At umiyak pa nga siya nung interview siya doon sa airport yata yun mga kababayan, no, nung day 1 pa lang ay nasa Tacloban City na agad itong si Mayor Duterte mga kababayan noong 2013 November 9. At talagang umiyak siya, no. At natatandaan ko pa yung kanyang salita na God must have been somewhere else, yung sinabi niya mga kababayan nung nakita niya yung pagdating niya na ang itsura ng Tacloban ay naiba na mukhang or nagmistulang nabura sa mapa, no, dahil nga po yung mga kabahayan, yung mga puno ng nyug, mga poste ng kuryente, at lalong-lalo na yung nakita niya yung mga patay na talagang nagkalat sa kalsada mga kababayan. At doon po talaga napaiyak si dating Pangulong Duterte, no. At ano po masasabi niyo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara Duterte, no? Second time po ata itong pagbisita ni VP Sara dito sa Baybay. Way back in 2016 nung pagtakbo ni Pangulong Duterte ay nakapunta na rin po siya dito, no, kasi nagkampanya po sila. At doon nga po sa may Ormoc yung Grand Rally noon, natatandaan ko yung sa may plaza ata ng Ormoc noong 2016, no, mga kababayan, na presidential election
eleksyon. At ngayon muling bumalik si VP Sara dito sa lugar na ito, no? At hopefully makabalik ulit siya dyan sa campaign time na, no, sa 2028 mga kababayan. So ano po masabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.